Lumabas na nga ang Jump Festa ngayong taon. Sa mga bagong ang sumusubaybay sa One Piece, itong Jump Festa nga isang annual event para sa mga manga fan at anime fans. Nagfo-focus nga itong Jump Festa sa mga anime na hawak ng Shonen Jump. So basically yung lahat nga ng kilala nyong anime hawak netong Shonen Jump. Gaya ng Gintama, Naruto, Jojo Bizarre, Hunter x Hunter at syempre ng One Piece. Bali ano bang meron sa Jump Festa? Gaya nga ng sinabi ko para nga ito sa mga avid fan ng Shonen Jump. Gumagawa nga ng fan convention si Shueisha para talakayin kung anong nagaganap sa buong taon para sa anime na sinusubaybayan natin. As well as tatalakayin din kung ano ba ang mga dapat nating abangan sa sinusundan nating anime para sa susunod na taon. Bali nag-umpisa nga itong Jump Festa in 1999. At every year nga simula 1999 uma-attend mismo itong creator ng One Piece na si Ichiro Oda. Not until in 2015. Dahil simula nga sa taon na to hindi na siya physically na uma-attend sa event ng Jump Festa. At instead nagbibigay na lang siya ng message. Bali ngayon mapunta na tayo sa nilalaman ng mismong Jump Festa patungkol sa One Piece. Una na nga dyan itong pamamaalam ng voice actor ni Franky na si Kazuki Yao. Dahil nga sa health issues pati na sa edad niya na 65 years old na napagpasyahan na nga ni Kazuki Yao na mag-retire na bilang voice actor. Sa mga hindi nakakaalam bukod nga kay Franky itong si Kazuki Yao nga rin ang nagbibigay boses kila Bon Clay at Django. Ang papalit ngang voice actor para kay Kazuki Yao sa karakter ni Franky itong si Subaru Kimura. So personally ngang pinili ni Kazuki Yao itong si Subaru bilang kapalit niya. Masasabi nga natin na hindi rin basta-basta itong si Subaru Kimura, since isa nga siya sa mga rising voice actors sa Japan. Ang mga sikat na karakter nga na binibigyan niya ng boses syempre si Todo ng Jujutsu Kaisen at si Tendo ng Haikyuu. Yung moment nga nilang dalawa sa Jump Festa ang masasabi nating bittersweet moment. Malungkot dahil may isa nang nagpaalam sa mga original voice actors ng Straw Hat Pirates. At masaya syempre dahil makakapagpahinga na si Kazuki Yao. Bukod pa dyan ito ring moment ng pag-iiwan niya ng panty para pulutin ni Subaru nakakatuwa nga rin na para bang ang mensahe neto huwag tayong malungkot sa pagkawala niya, or simply passing the torch in panty version lang. Anyway, sa part nga ng anime naglabas nga ng trailer para sa parating na climax ng Egghead Island arc. At yes, tuloy-tuloy pa nga rin yung break ng 6 months. Pero in-announce na nga specifically kung kailan babalik ang anime sa Egghead Island arc. At sa April 6 na nga yan next year na merong bagong time slot, 11:30 PM sa Japan. Meaning tuwing Sunday ng 10:30 PM naman magkakaroon ng bagong episode simula April 6 sa Pilipinas. Ang rason nga dito probably dahil sa censorship. Since 11:30 nga sa Japan malamang natulog na ang mga bata. At dahil nga sa gravity ng mga susunod na episodes para sa Egghead Island arc, gaya ng backstory ni Kuma, God Valley Incident at pagdating ng mga Gorosei sa Egghead Island, it makes sense lang itong time slot na to para sa Japan. Ngayon mapunta na nga tayo sa mismong message ni Oda para sa Jump Festa. Bali nag-umpisa nga ito sa pagpapasalamat ni Oda kay Kazuki Yao bilang boses sa likod ni Franky. Masaya rin siya para ay Subaru Kimura at winelcome niya ito bilang bagong voice actor. Sumunod in-acknowledge naman ni Oda yung mga projects patungkol sa One Piece ngayong 2024. Gaya ng pagbubukas ng Harajuku Shop, launch ng One Piece Base Up, at yung successful na pagtanggap ng mga fans sa One Piece fan letter. Pero ang pinaka-highlights nga ni Oda, or sabihin na nating pinaka-na-enjoy niya, itong pagbisita niya sa South Africa para sa pagsilip niya sa set ng ongoing na One Piece live action season 2.
2. Ipinakita nga niya sa part na to kung gaano niya kamahal ang mga cast at staff ng live action. Bali sa mga hindi nakakaalam, legit ngang binisita ni Oda ang set ng One Piece live action sa South Africa. At nangyari nga yan this November lang. Sa part pa lang na to, dito na natin marirealize na talagang gustong gusto rin ni Oda yung nangyaring season 1 ng live action. Dahil makikita nga natin na full support siya para dito. Kaya naman abangan nga natin itong season 2 ng live action next year na yan. At finally, para sa huling part ng message ni Oda, patungkol nga ito sa manga. Kumbaga ito yung inaabangan natin taon-taon sa Jump Festa. Yung comment ni Oda para sa mangyayari next year para sa One Piece manga. Bali nag-umpisa nga itong message niya sa relief na finally nakarating na daw tayo sa Elbaf. Mukhang relax nga lang daw sa country na to. Pero sa pagdating nga daw ng isang certain character, mukhang mabibreak nga daw neto yung pagka-relax ng lugar na to. So sa statement nga na to, hindi tayo pwedeng mag-jump to conclusion na yung tinutukoy dito ni Oda, itong dalawang karakter kaagad na nakita natin sa recent chapter. Which is yung kamukha ni Shanks at itong babae, na probably mga Holy Knights. Since kilala naman natin si Oda, hindi nga siya ganito ka-predictable magbigay ng clue. Kaya naman we assume na meron pang ibang karakter ang dadating o nakarating na sa Elbaf. Gaya na lang ng nakita nating silhouette in chapter 1132. Sa part naman ng parating pa lang na karakter, ang una ko ngang naiisip na possible syempre itong si Blackbeard. Dahil technically nga sa mga emperor pagtapos mamatay ni Whitebeard, itong sila Shanks at Blackbeard na lang ang hindi pa napapatumba ni Luffy. At dahil nga sa ang original goal ni Luffy patumbahin ang 4 na emperor, we assume na magkaka into play pa rin itong goal niya na to. Kaya naman it makes sense na pumunta si Blackbeard sa Elbaf. Sa part naman ni Shanks, dahil nga sa nakita natin yung kamukha niya sa arc na to, tumataas na nga ang tsansa na makikita pa natin siya sa Elbaf. Lalo na at sa kanya nga nakasentro yung naging deal nila Luffy at Loki. Sumunod naman sa message ni Oda, kinlaim nga niya na makakakita daw tayo ng isang abnormal phenomena sa ibang parte ng karagatan. Nung unang beses ko nga itong mabasa, ang unang pumasok sa isip ko, syempre yung nangyari sa Lulusha Kingdom. Since alam naman natin na pagkawasak ni Im-sama sa isla na to, nag-cause nga ito ng grabing dilubyo sa iba't ibang parte ng mundo. Tumaas nga ang karagatan, nagkaroon ng lindol, at nagkaroon ng mga tsunami. Kaya naman dito nga tayo mapapaisip kung mauulit ba itong phenomena na to? Sisira kaya ulit si Im-sama ng panibagong isla? Kung oo, saan kaya ito possibly? At finally sa message ni Oda, nagbigay nga siya ng hint patungkol sa isang karakter na yayanigin daw ang mundo. Sa part nga na to, may dalawang karakter lang akong naiisip na kayang yanigin ang mundo. Una literal, syempre si Blackbeard dahil sa devil fruit na taglay niya. De joke lang. Si Blackbeard nga dahil sa evil plan na meron siya. Kaya nga niyang yanigin ang mundo at gumawa ng hakbang na talagang ikakabahala ng mundo. Lalo na ngayon na meron pa siyang hawak na alas, which is si Garp. Kaya naman I wonder kung ano yung balak niyang gawin kay Garp. Ang ikalawang karakter naman syempre si Shanks. Dahil nga sa nasa final saga na tayo at malamang ito na yung pagkakataon para gumalaw si Shanks, no-brainer nga na siya ang tinutukoy dito ni Oda. Since recently nga in-announce niya na rin yung kagustuhan niya na i-claim ang One Piece treasure. Bali ayan na nga yung message ni Oda para sa Jump Festa 2025. Sa ibang balita pa nga kinumpirma daw ni Oda na magkakaroon ulit ng One Piece movie. Bali hindi nga sinabi kung kailan ito exactly, kung sa year 2025 na ba o sa 2026 pa. Basta ang sinabi nga lang magkakaroon ng movie. Kaya naman ang tanong ko nga bago matapos itong video na to,
kayo, ano ang trip nyong movie na ilabas para sa One Piece? Old era movie ba yan gaya ng era nila Roger at Garp? God Valley Incident movie ba yan? O may iba pa kayong naiisip? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!